Kamu na lagi gihuwat. Nako. Paano na kami, pauwi na kami. Uy, tingnan nyo mga tulis, so yung pag, grabe, may pag din pala dito. Ano, ito na yung doon banda kuya, yun na yung pinakatuktok doon. Pas matato yung iba dyan sa dito. Baba oh. Grabe oh. Ano ba oh, gwapo na mo ng videohan ba eh. Pero pala ano. Ano ba yan? Go? Go yan, go. Bug is real. Anjua. May Bisaya ka muna mag-inensik ba eh. Agila oh, agila yan di ba? Agila. Philippine Eagle. Lapit na kami sa baba. Akala ko yung pick up na yung kanina ba eh, 4-wheel kasi dito nakakaakyat man siya dito. Mahaba-haba kaya itong ahon to oh. Yun pala may karga. Nandun pala kayo kuya no. Ayun yung planta dun sa baba. Planta ng NGCP yun. Planta ng NGCP. Doon ikukunik. Siguro, kukunik din siguro yun doon. Sila lang talaga yung mayaman ba no? Tayo magagawa pa rin. Tayo manggagawa pa rin. Ugma ba? Asan mapunta ba? Hindi yun nila mabay. At mga speakers na sayo na bay. Sayo na ito speakers. Daghan mga gianan dito kay daghan mga igurot pa.
bumalik sa normal. Kato dito ugma ba sayo maaga-aga tayo matapos doon. Punta kayo babay, gano'n. Sa'yo ba o lisulat ba? Ingon kung sayo na dito. Sayo na agyanan. Yan, nandun pa doon sa tower, kalbunan man. Oo. May wish? Yung pinag-anuhan nilang lupa dyan kuya, saan yan nila tinatambak? Marami, tinatambak lang nila yung kung saan yung malalim. Ah. Yung mga dinadala dito, Maling na rin yun dito sa mga kuwan dito. Kasi hindi lang ito yung luwang, pero luwang dito yung kalsada. ito, O, hindi pa kasi nakunin ito, mga private kasi ito. yung kabilaan. Oo. Wala pang napag-usapan sa Piso. Ang nagpagawa nitong ano kuya, Chinese din. dati ng kalsada ito sir. Dati na ito. Sinundan lang kaya Pero yung kalsada na yun, walang sasakyan mga kadaan o meron na rin. dito. Oo. Meron sir kasi dati may tower dyan ng digital saka sun. Doon Mm, lang, tingil out lang yun kasi na lugid daw. Bordoy. So, sun saka kung dati dyan sa taas. Saray tawagan ang kuan bay yung pag ganito nasa baba ka ng bagting donggan bay yung sa taas Bagting. kan ba mura kag mabungol ba Diba? mura mo kag mabungol
kumisan sa kanila. Sino? Yung mga trabador sir. Pero yung mga hindi taga dito, yung mga dayo doon na natutulog. 6 to 6 yung trabaho. Aba, masyado. Si oras. Are you ready? What's up mga tolits, magandang umaga po sa inyong lahat at mayong buntag at good morning kaibigan natin dyan. Ngayon po naman tolits, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Pang 4 days na po namin ngayon sa aming biyahe dito sa lugar ng Pangasinan. At dalawang municipal po na sasakupan yung mga barangay na aming pinupuntahan dito sa Pangasinan area. Ngayon, andito po kami ngayon sa barangay na nasa sakupan ng Labrador, Pangasinan. Ngayon po na matulits tayo ay nag-iisa lang dito dahil 3 team naghihiwalay-hiwalay at ako'y nag-iisa lang dito sa gitna ng area na ito matulits. Nakakatakot. Kinakabahan ako mga tolits dahil yung paligid hindi natin alam. Pero may mga bahayan doon sa unahan na yan. Dyan mga tolits, may mga bahay dyan. Dyan po yung mga puno na yan, mga bundok na yan. Yan po ang kanilang tatawirin. Pupunta sila doon sa kabilang area, kabilang side. Yan po at tayo'y andi dito lang. Yan po ang ating sasakyan. At dalawang sasakyan kami mga tolits. Yung isang pick up na hindi makapasok dahil hindi man four wheel. Kumuha pa sila ng pick up na hindi naman four wheel dahil alam naman nila na ganito yung mga area na pupuntahan. Kaso nga lang wala naman tayong magawa mga katolits dahil yun po ang kanilang gusto. Pero kaya ngayon yung isa na doon, naiwan doon sa bago pumasok dito. Medyo masikip din po kasi daan at mayroon din pong baka hindi nga kakayanin dahil may kaputikan din. At yun na nga no, dito lang tayo matulis, iwanan muna natin yung sasakyan natin doon. Sisilipin muna natin yung ano dito. Akala ko may makakasama ako dito matulis, wala rin. Kaso nga lang ito, nag-iisa ako sa area na to. Medyo may kaba tayo ng konti dahil sa area na tayo lang nag-iisa, wala tayong kasama. Yan o mga tolits, may mga siguro may mga tao naman dito dahil may mga tanim. Yan o ito yung paligid mga tolits, tayo lang mag-iisa. O diba yung paligid dito, di na tayo pupunta doon, di na tayo lalayo sa ating sasakyan. At pwede sanang dumiretso doon sa unahan mga tolits, kaso nga lang mga tolits, yung daan baka sumayad yung ating pangilalim.
Pero itatry ko mamaya mga katulits kung talagang sasayad ba siya o hindi. Kasi parang ano mga tolits, parang kinakabahan ako dito sa lugar na ako lang mag-isa. Wala akong kasama. At baka tayo madaanan ng mga, siyempre alam na natin yun mga tolits. Ayan o. At pupuntahan ko yung dadaanan mga tolits, no. Saka ilak ko muna yung sasakyan kung yung nakalak na po. Ayan o, yung paligid. Walang signal dito mga tolits, so di natin makontak yung ating mga kasamahan. Walang signal, walang kasignal dito. Kaya yan o, tingnan mo yung paligid. Tingnan nyo yung paligid mga tolits, gubat. At yan o, dito sana o. Ewan ko lang kung kakasya ba ang ano nito talaga. Pwedeng gumitan yung Isang gulong. isang gulong. Parang sasayad yata eh. Pagdating doon sa taas, doon sa unahan, Dito, hindi kasya dito. parang hindi eh. Ewan ko lang. Doon lang ang medyo magipit na eh. Oo. Ikabig yun na ng konti, ng gano'n na. Kung dito naman, tapos pag ganyan na, yung daan nyo. Oo. Kaso medyo mataas-taas yung nandun. Doon nga sa Baka niya sa pagbaba. pagbaba, sasayad yung ano. Oo. Wala kayang ano dito kaya? Hindi naman ano dito. Hindi, wala. Wala ano dito. Ito, tanim ng bayaw ko to. Ito yung dito. Walang pan dito sir. Hindi katulad noon. Na medyo may mga kan dito. May mga kaibigan. Oo, kaibigan. Kaibigan tawag niya namin yan eh. Kung hindi kaibigan. Tapos hindi naman sila pa mababait yun. Hindi katulad na sa ibang lugar na yung mga kaibigan na kan. Tatawid pa sila dyan sa ano. Saan ba yung may ano dyan kuya? Yung may tawag nito, yung pupuntahan talaga nila, yung nakatayong kuan, yung pagtatayuan ng kuan, pagtatayuan ng tower ng kuan. Medyo mataas-taas po. Talagang kung Tatawirin nila yan, di ba? Doon sa kabila yun eh. hindi na kayo makarating doon ang daan kasi hanggang doon lang sa may kuan kay Ili, kung kilala nyo yon. Hindi namin kilala yung mga, kaya kumukuha kami ng mga taga-barangay. Kasi yun ang ano namin eh, yun ang ano namin, bawat lakad namin, kailangan talaga may mga taga-alam, taga-barangay. Bali magsusurvey kayo ng kahoy sir. Opo. Hindi, ano kami sir, matulits no, tapos na po tayo nagipag-usap sa isang taong taga rito. Kausap po natin about sa mga dadaanan. Ito lang ang may problema mga tolits. So, itong daan na ito. Ito. Susukatin natin yung gulong mga katolits kung ano ba. Yan o. Sukat. Yan. Sukatin natin yung gulong para hindi tayo mahirapan. Itatry ko na pumasok dito, kaso nga lang matulit kasi nag-alangan ako dito sa lugar. Okay naman, ito lang may problema talaga matulit, so medyo mataas kasi baka sasayad. Ayan o. Ayan po matulit. Pagdating doon sa unahan, medyo okay naman dito yung daan, kaya susurbihin natin muna kung sakasakaling. Pero may sabi nung kausap ko, Tukayo, kapangalan ko, okay naman daan dito kasi yung tito daw niya, yung may-ari ng lupa dito, sila yung caretaker, ganong sasakyan din, Toyota nga lang, pick up din, dito naman daw dumadaan yung pog-pog tawagin dito. Kasya naman dito. Ayan o. Tingnan natin dito sa
unahan mga katolits kung okay ba yung daan dito. Pero tiwala tayo sa mga taga rito na siya nagsasabi na kasya naman sasakyan. Kung kasya, di good, ipapasok natin mamaya mga tolits. Pagbalik natin doon, susurbihin muna natin yung daan kasi kung tutuloy tayo dito, hindi pala pwede, wala na tayong maniobrahan. At least yung ating sasakyan doon nakaposisyon na, nakaharap na doon. Ayan o, tolits, yung paligid o, puro mga ano dito na may mga tanim-tanim yung mga tao dito mga tolits. Ayan o, susurbihin muna natin kung ang ating sasakyan ay pwede. May naririnig tayong motor. Pwede pala dito matulsa, maluwag na dito pagdating oh. Kaso nga lang, tingnan lang natin kung sakasakaling hindi tayo, kung may pagmamaniobrahan tayo matulits. Ayan, pwede pala dyan. Ayan, pwede dito matulits. Ano po, pwede dito matulits. Kung magkamaliman, may mamaniobrahan ka dito, pwede dito matulits. Pwede tayo dito tumambay sa ito, sa basak. Ayan o matulits o, may yung paligid, diba? Alright, may mga puno ng mangga. At ilapit natin yung sasakyan natin dito matulits. Susubukan natin dito. Alam ko kasya, pwede matulits. Alright, balik tayo doon sa sasakyan mga tolits. Diba yung paligid, at tayo lakad-lakad tayo ng bahagya mga tolits. Alright, subukan ko mga tolits na pasukin natin yung area. Alright, tayo mga tolits, susubukan natin. Balik tayo doon sa sasakyan. Lakad tayo. Medyo malayo-layo na rin yung nilakad ko mga tolits ay. Mga tolits, baka magtaka kayo yung jacket ko pabalik-balik talaga yan mga tolits, dahil pang ano lang naman yan dito sa madaling araw, malamig at saka init. Meron tayong pang 4 days na namin ngayon, na baka bukas magpalit na tayo. hindi pa naman siya maamoy mga tolits, kaya pa amoy. Bahala na yung mga katabi ko kung may maamoy sila sa akin. Kung makikiamoy lang naman sila, nulikra mo pa no. Alright, yan o, dito na tayo. Ito yung daan na tingin ko kaya. Balik na tayo sa ating sasakyan mga tolits. Medyo nainitan, uminit na katawan ko dahil naglalakad ako ay. Ayan, di ba? May mga
videos pa tayong hindi natin na-upload mga tolits. Hindi pa natin na-edit dahil yung iba nga dito, mga lugar na walang signal. Pwede sana tayo mag-edit. May apps naman tayo pang edit na kahit walang signal, pwede mag-edit. Kaso nga lang, wala mang signal, di tayo makapag-edit. Doon lang tayo mag-edit sa pagdating sa aming tinutuluyan. Kaso nga lang, siyempre lagi kaming madaling araw. Gising namin 3:30, alis alas 4. O di ba? Kailangan nating kuan mga tolits. Kaya ito na tayo. Ito na po yung ating sasakyan. Susubukan natin mga tolits. Paakyatin natin doon sa sasakyan natin. Alright. Iyan mga tolits, nandito na tayo. Paunti-unti tayong lumalapit doon sa kanila. Ito, nakakasya pala mga tolits. Kailangan lang sipatin lang ng husto para hindi ka sumagi. Ayan po. Kasyang kasya. Ayan, sakyan natin. Nandito naman tayo sa isang area. Maganda dito mga tolits. May waiting shed. Pwede ka dito sisilong-silong. Pwede ka dito idlip-idlip. O diba? May ano sila dito. May ano dyan. May tawag to. Inuman ng tubig. Tayo. Tignan mo yung mga lupa dito mga tolits. Mapupulang lupa. Diba? Kasyang kasya pala mga tolits. Pwede nga dito pumarada. Pwede dyan pumarada sa gilid na yan. Luwag. Yung ating sakyan doon na yon, naka posisyon na yon. Lagi lang yan siyempre yung posisyon agad natin yung ating isipin. Ang ating sasakyan, yung hindi tayo mabalaho, hindi tayo magasgasan, o diba, di tayo sumabit sa mga puno-puno sa tagiliran. Ayan, may kawayan dito. Dito lang tayo mga tolits. Kung hanggang saan tong kalsada, siyempre sisilip-silip muna tayo bago tayo dumiretso. Susurbihin muna natin ang ating kalsada na madadaanan. Medyo malayo-layo yata to mga tolits. Doon muna yung ating sakyan, iwan na natin doon. Ito muna tayo, pero hindi tayo masyadong lalayo mga tolits sa ating sasakyan. Dito lang tayo. Malalaking puno mga tolits. Yung puno, mga puno dito. Alright. Tayo. Para makapag walking din tayo mga tolits, ba exercise din to sa ating sarili. Ngayon natin dito kung wala na tayong makausap mga tolits. Kung may tao tayong makausap dito, pwede tayong magtanong. Diba? May mga ano-ano dito, may mga kawayan. Hanggang saan kaya yung kalsada na to? Yun, may mga bahay tayong nakita mga tolits. Yan dito. Simentado na pala dito mga tolits, kaso nga kasya lang sa dalawang gulong yung simento. Tingnan natin dito. Hanggang dito lang tayo mga tolits, di na tayo didiretso doon kung hanggang saan yung daan. Paahon pa ang daan. Ayan mga tolits. Ayan balik tayo doon sa sasakyan mga tolits. Ayan, mayroon pandaan doon, pwede pa pala sana, kaso nga lang tingnan natin lang mga tolits kung hanggang saan tayo. Ayan, dito tayo sa gubat na ito mga tolits. Gubat na ito, pero yung siyempre tayo lang mag-isa, wala tayong kakwentuhan, wala tayong kasama, hindi natin alam yung paligid. Di ba mga tolits? Balik tayo doon kung saan tayo nakaparada
doon sa may waiting shed. Alright, ito yung paligid naman. Maririnig lang natin dito matulits yung ano ng ibon, mga huni ng mga iba't ibang klaseng ibon. May mga kanya-kanyang huni yan sila matulits ay yung mga ibon dito. O diba? Alright, tayo. Dito lang muna tayo. Mainit na, pinawisan na ako matulits. Sa paglakad-lakad ko, pinawisan na ako ng bahagya. O, diba? Doon, mga katolits, no, dito lang tayo. Dito tayo na may nakita tayo ditong waiting shed. Dito na lang tayo maghintay mga tolits. Itong area na ito. Nandyan yung ating sasakyan at tinabi po natin, huwag nating iharang dyan sa daan dahil excuse me po, dahil may mga dumadaang sasakyan, tricycle, yung sidecar or motor. Doon sana matulad sa may ano, doon may daan pa papunta doon matulad, kaso lang malayo na pag-akip ang susurbihin. Diyon na ako kanina, naglalakad-lakad na ako dyan kanina at malayo pa. Siguro mas okay na siguro dito, tumambay ako dito sa may waiting shed, at least may maupuan tayo. Yan po, no, matulad sa ang oras po na anong oras na ba, maaga pa yata matulad, medyo na tinanghali kami ng dating sa mga area ngayon dahil yung aming pagkain na dadalhin bawat teams ay na-delay yung aming pagkain na aming inorderan na babaonin sana namin sa buong team. 3 team kasi kami, hiwalay-hiwalay mga tolets. Kailangan talaga may bawat sasakyan kasi 3 sasakyan kami, pang-apat yung pick up ng isang company, pero walang silbi mga tolets, walang silbi yung sasakyan na yun. Hindi makakasabay sa amin dahil may pili na lugar lang siya na pwede siyang sumabay. Highway lang, mga ganitong lugar hindi siya makakasabay dahil 2x2 lang yung sasakyan niya. Sa amin 4x4 kasi, kaya kahit paahon o may madulas na daan, kayang-kaya ng aming sasakyan, kaya walang silbing sasakyan yun pag mga ganito. Kasi pag mga ganitong, ewan ko lang kung alam ng driver o ano, hindi siguro, mga ganitong lakad na mga ganitong bulubundukin, kailangan talaga po ang 4-wheel. Kaya yung mga sasakyan namin lahat na pang travel, pang field, puro talaga yan 4-wheel na ginagamit. Kahit di kailangan ng 4-wheel mga tolits, basta available, lahat mga sasakyan available, yan ang mga gamit namin. Yun na tayo sa usapan mga tolits. At balik tayo dun sa pagkain. Kaya medyo tinanghali dahil ang inorderan ng pagkain kasama na lahat ng mga kasama sa teams, almusal at tanghalian, yun, doon na kami nag-order. Hinihintay doon sa accommodation ay wala pa, kaya nagpaiwan si Joey doon, yun ang magdadala sa pagkain, at pumunta kami sa 2 barangay na kung saan sila ngayon, Bong at Joey. Pumunta muna kami doon
Madaling araw pa mga tol, sa mga 4:30 na katok-katok na kami sa mga barangay hall, kung sino may tao ng barangay, at humingi nga kami ng alalay or guides na para sumama sa amin sa mga lakad namin. Yan nga po, at kuha nga kami ng guides at nagpagkita kami nila doon Bong sa isang barangay, at kami lumabas sa highway papunta sa isang barangay kasama yung guide sa isang kasi tumatulis dalawang barangay yung nandun, isang barangay lang doon sa ilan ni Bong at Joey, kaso may east at saka west, isang barangay yun, pero sa amin dito isang barangay din, kaya hiwalay-hiwalay kasi para matapos nila ng maaga, makuha sa deadline na araw, na hanggang lang kami dito mga tol, hanggang 10 days lang kami dito, kasama yung pang 10 days yung biyahe pa uwi, yung isang araw naman biyahe papunta sa Alaminos, yun yung pang 10 days namin, 8 days lang yung working nila mga tol. 1 day travel papunta ng Alaminos, 1 day rin travel pabalik ng Quezon City, kaya kailangan matapos nila bago yung deadline. Yun po ang travel plan ng aming company. Yun tinanghali dahil doon sa pagkain. Siyempre punta ka pa doon sa kung saan sila ni Joey Bong ngayon, at saka kami pumunta dito sa isang barangay na sa highway. Bago kami pupunta dito, dapat isang barangay lang ang tagpuan at doon maghiwalay-hiwalay. Sana hindi ka pabalik-balik kami mga tolits, kaya medyo tinanghali yun ang namin, tinanghali yung lakad namin. Dapat mga bago mag-5 magsimula na silang umakyat o lumakad para hindi sila abutin ng init sa kalagitnaan ng kanilang lakaran. Pero mas swerte ngayong araw na to mga tolits dahil makulimlim ang panahon at medyo kaninang umaga umaambon-ambon, kaya tayo ngayon ay napaiwalay sa ating mga kasamahan driver. Yung isang driver nga hindi naman makasama dito, nandun lang sa baba o hanggang saan yung sasakyan niya mga tolits. Kaya sa akin na isakay lahat yung tao papunta dito, yung dalawang sa clients, dalawa, at dalawa din sa dalawang guides, at ilan kami, 4 kami sa amin, 4 o di ilan na yon, 8 lahat yung sakay ko papunta pasok dito. Yung isang pick up nandun lang naiwan, at kinasya ko dyan mga tulit, sasakyan na yan yung 8. Bagay yung dapat may cover kasi itong natin ito mga tulit, so may cover yung likuran natin. Binuksan na lang yan mga tulit, sabang tumatakbo papunta rito. Yan, may takip kasi, kaya binuksan na lang yan papunta dito mga tulit para hindi na siya yun nga lang, kanina pagdating namin sa area doon sa baba konti, may yun nga doon sa makita naman doon sa unang video matulits, ang daanan ng gulong hindi pantay, may taas, may baba, at yung dadaanan makipot, lang yung doon sa bandang itaas medyo kunti lang para sasayad yung rim doon sa gilid. Yung isa naman kumbaga uka ng lupa, hindi naman yun sasayad. Kaya bago ako dumiretso dito mga tolits, sinorbi ko muna, at may nakausap din akong may taga rito, katiwala na kayang tsuhin daw na may-ari ng lupa dito. Kaya katukayo ko din, si Joselito din. Kaya sabi niya, sorbi mo muna sir, pero alam niya kaya yung sasakyan doon kasi yung tsuhin niya pumupunta rito, ganyan sasakyan din pero Toyota pick up.
kasyang-kasya naman daw, nakakapasok naman daw doon pa yun mga tulis, doon pa na side, basta doon pa. At nga, sinubukan kong surbihin muna bago ko pumasok dito. Kaya naman pala, kailangan lang kunti lang talaga mga tulis na sasayad, pero kailangan lang dobling ingat para di magasgasan yung ating mga rim o di kaya sumabit sa simento. Kasi yung sabing may mataas, simentado yun, kapiranggot lang na simento mga tulis. Kaya yung dito sa kabila medyo lumalim dahil lagi daw nadadaanan ng tubig, kaya medyo lumalim at may malalim at may mataas. Kung idaan mo yung isang gulong sa may simento, tagilid yung sasakyan ganyan, doon sa dulo medyo malalim, baka sasayad yung pangilalim natin. Kaya sinubukan kong iano na lang sa gitna, kasyang-kasya pala, pero konting-konti lang difference, kailangan wag lang sumayad. Kaya tayo nakarating dito mga tolits. Alright, ito yung buhay driver kahit saan nakakarating. Buhay driver, adventure at traveler, kahit saan nakakarating yan. Katulad nito mga tolits, kung saan kami ma-assign, pupuntahan talaga namin. Kaya wala tayong ano doon, ano tayo doon, kasi ito yung ating trabaho at masaya matulits kahit mga ganito man ang mga area yung ating napupuntahan. Katulad ngayon, mag-isa lang tayo dito, go lang tayo, may tiwala naman tayo sa ating sarili at nandiyan naman si God sa itaas at nagbabantay sa atin. Di ba matulits, magtiwala lang tayo sa kapaligiran. Pero sabi naman doon ni Tukayo, okay naman daw yung mga tao dito. Okay no, matulits, yun lang po muna ang ating update sa oras na ito. At dito po na tayo magtambay sa waiting shed. Waiting shed yan matulits, yan. Waiting shed yan. Dito lang tayo. At ako'y inaantok. Kasi wala po tayo mapagala-galaan dito matulits. Kaya nga wala po tayo mapag-ikot-ikutan dito dahil ang ganito nga yung ating paligid dito. At makasalubong tayo ng mga tao dyan, di tayo kilala. Dito na lang, manatili na lang tayo dito sa sasakyan mga tolits. At yun ang inaantok na tayo. Pang 4 days namin ngayon mga tolits, mula nung umalis kami sa Quezon City. Lagi kaming madaling araw. Ang laging take off namin mga tolits alas 4, kailangan alas 4 makaalis na kami. Ang gising namin alas 3:30. Ang gabi pa lang mga tolits, naliligo na kami para wala nang ligo-ligo sa madaling araw, dahil madaling araw nga sarap pa nga matulog matulits kasi siyempre trabaho natin to, gising tayo ng maaga. Ganito po ang buhay namin mga tolits, mga buhay namin ma-driver man o mga staff, mga kasamahan ng aming company. Pag may lakad na ganito tapos medyo malayo ang biyahe, kailangan talagang maagang gumising para hindi malit sa mga kausap na mga barangay na naghihintay. Kailangan andun tayo lagi kaming laging nangunguna. Hindi kami ang hinihintay, nabali kami ang maghintay, kami ang maghanap. Ayun po ang maganda para di po tayo masabihan tayo sila ng oras ganito magkita o ganito tapos wala pa ng oras na, ganun ba? Iyon ang iniiwasan namin mga tolits sa mga lakad namin. Kailangan lagi kaming kung anong oras yung sinabi namin na magkita dyan sa area na yan, sa ganyan na yan, kailangan kung maliit man minuto lang siguro. Huwag kang maliit na mga 20 minutes, 30 minutes. Matagal na po yun. Pag maghintay, kahit sino naman siguro mga tolits, di ba? Kahit sino sa atin, pag may mga ganyang usapan, itong usapang oras, tapos umabot ka na ng 20 minutes, 30 minutes, wala pa. Siyempre, may masasabi yung taong naghintay sa'yo o taong kausap mo, di ba? Ito, trabaho ito mga tolits kailangan talaga na. Pag sinabi mong oras, sinabi ng aming team na itong oras makakarating kami dyan,
kailangan makakarating kami doon kasi kaya kahit madaling araw mga tolits, ratratan yung aming takbo para maaga-aga kami makakarating doon sa pinag-usapan na waiting area. O di ba mga tolits? Kaya tayo pang-apat na araw na ngayon, medyo pag ganito wala kang kausap mga tolits, inaantok, nakakaantok kaya magyaw-yaw tayo ng yaw-yaw dito para hindi tayo antukin. Gusto ko mag-ikot, kaso nga lang nag-alangan ako mga tolits, siyempre di tayo taga rito at ganito pa yung area na ating lalakaran. O di ba? Tayo na lang mag-isip, tayo na lang, common sense na lang yung ating isipin mga tolits. Kung kailangan mo maglakad-lakad doon o dito ka lang magtambay. O di ba? Alright, magandang umaga po. 10:30 na ng umaga mga tolits. Magandang umaga po at kita-kits na lang po tayo mamaya. Alright.